Subscribers, Hilakbot Stories, alam na ninyo ang magaganap. Yaman din lang syempre naririyan ka at nag-aabang kada weekend, Sabado at Linggo sa ating mga tampok na kwento dito sa ating segment. Pasasalamatan ko muna syempre, kunin natin ang opportunity kumbaga para pasalamatan ng ating mga channel members para makilala po sila. Naririyan po ang kanilang mga pangalan, updated list po yan dyan sa description section. Thank you! At syempre ganun na rin sa mga recent din po natin na nag-purchase ng kape ni Lola Trinidad. Maraming salamat. Keep going guys dahil go lang din tayo syempre sa ating segment na ito. Alam ko na yung iba sa inyo ay nag-aabang na sino o kanino kaya ang mga kwentong atin po mapapakinggan. Kina Bongs, si Sweet Girl Candy at si Mr. X ang atin pong pagsasama-samahin dito sa segment na ito. Mga regular at mga silent listeners natin, kilala nyo na po ang inyong mga sarili at alam nyo na syempre sa mga solid HTV positive listeners natin, alam nyo na ang magaganap sa segment nating ito. Syempre hatid sa atin muli ni Kape ni Lola Trinidad. Like and follow ang kanilang Facebook. Siyempre available pa rin ang Irish Cream, Hazelnut, Butterscotch at ang Barako flavor siyempre ng ating drip and steeped coffee. Puntahan na once again FB page ng Kape ni Lola Trinidad para sa direct blue link papunta po siyempre sa ating online store at sa ating TikTok shop. Shopee and TikTok shop to be exact. Heto na, umpisahan natin ang katatakutang kwento ni Bongs ng Cebu. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. Good day po sa inyong lahat at ganoon na rin syempre sa mga listeners ninyo. Ang story ko po na ibabahagi ay mula sa aking girlfriend at ang kanyang student intern. Ako nga po pala ay isang nurse from a private hospital dito po sa Cebu at yung girlfriend ko na si Anya ay ang chief dietitian of the same hospital. During that time, meron po kaming mga interns na naka-assign na mag-duty dun po sa dietary department ng hospital. Under po sila ng aking GF. First day ng mga student, isa sa kanila, lalaki, hindi tunay na pangalan pero tawagin na lang natin siyang Al. Sinabihan agad ang girlfriend ko na, "Miss, marami po pala din dito sa inyo." Noong una, hindi po malaman ng aking girlfriend kung ano ang sinasabi. Pero kalaunan ay natukoy na ang mga ligaw na kaluluwa pala ang pinatutungkulan ni Al. Saka lang din nila nalaman na meron din pong third eye si Al. Nag-share din po si Al na isa sa mga signs na malalaman mong present sila sa paligid ay yung meron daw pong nagpi-flicker o nagbi-blink na ilaw. So part po ng trabaho ng mga dietitian sa hospital, Sir Red, ay yung magra-round sila sa mga pasyente para gumawa po or mag-inform ng mga dietary instructions. Ito po yung mag-e-educate sila ng mga patient about what to eat and what to avoid. One day, sinama ni Anya si Al para magtungo sa isa sa mga kwarto ng pasyente. So habang si Anya po ay nagbibigay ng instruction doon sa pasyente, bigla-bigla pong nag-flicker yung ilaw sa room. As in blink talaga. After noon nagtinginan po si Al at si Anya. Paglabas po nila sa room, agad-agad na tinanong po ni Anya si Al if meron ba siyang nakita. At ang sabi po nung estudyanteng intern, "Miss, sa department na lang tayo mag-usap." At pagdating nga po nila doon, inamin ni Al na after daw na mag-flicker yung light, nakakita siya ng isang kaluluwa ng lalaki. Maputla daw ito pero hindi nga lang daw po niya nakita ng malinaw yung muka. Yung lalaki ay nakatayo daw sa gilid ni Anya.
Nakaharap pa sa kanya at meron daw itong sinasabi. Kung pagbabasehan yung kung paano daw magbukas-sara ang bibig nito na animoy nagsasalita. Yung room na iyon, Sir Red, ay malapit sa nurses station. Ito yung mga rooms na malapit sa station na kung saan dito daw po inilalagay yung mga critical na pasyente. Needless to say, sa room na ito, Sir Red, ay marami na pong namatay. Maraming salamat po sa pagbabasa at meron po akong iba pang kwentong ibabahagi sa aming ospital soon. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Thank you so much sa kwentong ito mula po kay Bongs ng Cebu at hintayin po natin ang iba pa po niyang mga kwento at sana nga ma-send mo na rin para ma-compile din po natin dito. But anyway, sabi nga natin talagang legit naman kahit naman pagbalik-balik ta rin natin ang mundo, kahit sabihin man natin talaga na alam mo yun hindi ka naniniwala kung saan yung lugar na may marami pong namamatay, sigurado andyan din po yung sinasabi nilang marami din pong mga multo. That is why most likely sa lahat po ng mga nagiging ospital, kay bago man ang itsura sa labas, kay luma man, talagang considered as haunted. And most of the time, ang pinagpapakitaan talaga ng mga ito ay walang iba kundi yung mga nurses. Kung bakit, sabi nga nila, ang mga nurses kasi, sabihin na natin na sila kasi yung palagi pong nagkakaroon ng contact, direct contact kumbaga, doon sa mga pasyente. Partikular doon po sa mga siyempre yung gahibla na lang yung pag-asa para mabuhay, yung kumbaga parang kachicheck lamang nung isang nurse kanina and then afterwards ay namatay na pagbalik niya sa susunod na rounds niya, or kaya naman sila po yung pinaka-close kasi sa proximity nitong lugar na maiko-consider nga natin na haunted or infested ng mga ghost na hindi natin mawari kung bakit malalim yung kanilang pinag-uugatan at hindi sila makaalis sa mga ganitong klaseng mga lugar. Nung nalaman ko nga din po yung tungkol dito kasi somehow nakapagtanong din tayo dun sa Paranormal Society na ilang beses ko na rin pong nababanggit sa inyo, malamang daw sa malamang kung bakit namamagnet pa rin daw yung mga ganitong klaseng mga kaluluwa, especially yung mga kaluluwa ng mga pasyente na doon na po inabutan at binawian ng buhay sa mga ospital. It's just because of what they call na traumatic energy na maiko-consider daw pong negative. At ito daw po yung mag-create na pwedeng masabi na residual na aspect kung bakit hindi daw po sila makaalis. Hindi daw po sila makatawid sa kabilang buhay. Something like that. So kung meron ka ring alam dito at pwede mo kaming bigyan ng kahit na ano pa mang mga idea patungkol po dito sa usapin na ito, why not sabihan nyo po kami at i-comment mo na yan sa ibaba ng ating video na ito. At nang sa ganon, syempre makapagpalitan tayo ng ideas at ma-educate din po natin yung ilan sa mga nakikinig sa atin, particularly dito po sa mga talagang nahihilig sa ganitong klaseng mga istorya. Kape ni Lola Trinidad, dalawa po yan, drip and steep. Mamili na po kayo and pili na rin po kayo Irish cream, hazelnut, butterscotch, coconut caramel, barako. And alam ko ilan-ilan na lang po yung double choco natin. Maraming salamat sa mga recent purchases po natin from Laguna. Nakalimutan ko na kung Ninya ba yung pangalan or apelyedo niya. Nalimutan ko na, but anyway, salamat kung sino ka man na pinakahuli po na nag-purchase nito pong kape ni Lola Trinidad. Like and follow ang kanilang Facebook page para makuha at makita ninyo yung blue link na direkta po sa ating HTV merch sa Shopee at sa ating TikTok shop. Puntahan natin ang ating ikalawang kwento, and by this time, ito po ay galing kay Sweet Girl Candy. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Nais ko lamang pong ikwento sa inyo ang aking karanasan and I hope mag-e-enjoy kayo. Natatandaan ko po taong 2009 at ako po ay 5 years old pa lamang. Tatlo po kaming magkakapatid at ako po yung pinakabunso. Si mami ko po ay nagtatrabaho bilang isang call center agent and mostly
Gabi talaga ay umaalis si Mommy sapagkat yun talaga yung shift ng ganitong klaseng trabaho. Natatandaan ko noon na mag-aalauna na ng madaling araw. Inihatid po ni Papa si Mama doon sa sakayan gamit ang kanyang motor. Nung time na iyon ay nakainom si Papa. Medyo maingay kasi si Papa, tawa ng tawa, dahilan para talaga ako ay bumangon at magising. Siyempre naiiyak ako dahil aalis na naman si Mama. Ngayon naiintindihan ko kung bakit pinapatulog nila ako ng maaga. Para hindi ko makita na umaalis si Mama dahil alam po nila na iiyakan ko talaga ang pagpasok niya sa trabaho. Siyempre giniit ko na nais kong sumama pero ayaw nilang pasamahin. Nagkataon lang din kasi noon, Sir Red, ay malakas yung pag-uulan kung kaya't nabasa talaga ang daan. Ang palagi nilang sinasabi, baka daw madulas ang daan at madulas daw ako. So nanahimik ako sa isang tabi. Pinagmasdan ko po yung pag-alis ni Mama. And from that day, naniniwala na ako na masama din talagang maglabas ng pera tuwing gabi katulad ng kasabihan sa kultura ng Pilipino. Si Mama ay naglabas po ng 20-20 at nagbilang pa nga ng pera bago umalis. Hindi ko po alam kung kailangan ba na gawin ni Mama iyon noon pero nakita ko lang talaga siya na nagbilang ng pera. Hindi ko rin po malaman kung ano ba talaga ang pinakadahilan kung bakit lagi nilang sinasabi, lalong-lalo na sa kasabihan na bawal maglabas ng pera sa gabi. So nung lalabas na si Mama, tinawag na ni Mama si Papa doon sa tapat ng bahay dahil nakikipag-inuman pa si Papa. And then pinigilan ng isang kainuman ni Papa si Papa kasi nakainom na daw at baka makadisgrasya pa daw sila. So ang sabi nung isang tricycle driver na kainuman ni Papa, siya na lang daw ang maghahatid. Pero nagpumilit si Papa at siya na lamang daw. Okay lamang daw siya at hindi pa naman daw ganoon kalasing talaga. Ako naman, nais kong sumama. Sa sobrang kulit ko, habang tulog yung dalawa kong nakatatandang kapatid, eto at bigla po akong nakaramdam ng masama. Parang kinakabahan pero hindi ko po alam kung bakit. And then dumaan kami sa tinatawag na, okay, so sinama ka rin pala. Dahil nakulitan sa'yo. Okay, so dumaan daw po sila doon sa tinatawag nila na daang ahas. Kasi para daw pong ito nga yung ahas na paliko-liko daw. Liblib ito, Sir Red, at marami talagang malalaking puno. Sabi ng mga matatanda, marami daw pong elemento ang nakatira sa punong iyon. So naihatid namin si Mama ng maayos hanggang sa umuwi na kami. So pabalik na kami ni Papa at doon pa rin kami sa daang ahas daraan. Tanging headlight lamang po ng motor yung nagsisilbing liwanag namin. Wala din po kaming kasabayan na kahit na anumang sasakyan pauwi. And then nagulat ako nang bigla na lamang pong gumigilid itong sinasakyan namin. Bigla pong wala akong nakita at sumemplang na po pala kami. Sinisigawan ko nga si Papa at pinapatayo pero ang ipinagtataka ko, bakit ko nasasabunutan si Papa ko? Ang pwesto ko nasa harapan ng motor. Ngayon ay nasa likod na ako ni Papa. Ang sabi niya hindi daw siya makatayo at dito na po siya sumigaw at humingi ng saklolo. Nakigaya na rin po ako kahit na hindi ko naiintindihan pa nung time na iyon ang salitang saklolo. Awa ng Diyos, Sir Red, ay may tumulong naman sa amin. Nakita po kasi nila na talagang itinatayo ko si Papa mula po sa pagkakatiwarik namin at tuloy-tuloy yung pagdaloy ng dugo sa ulo niya. Samantalang ako naman ay wala pong kagalos-galos.
Inuwi po ako ng isang hindi na nagpakilalang matangkad na lalaki. Hindi ko rin po alam kung papaano na nalaman niya kung nasaan yung eksaktong bahay o eksaktong address ng bahay namin. Agad kong tinawag at ginising sina kuya at nagising naman sila agad. Tinawagan na rin po ng mga nakatatandang kapatid ko si mama at sinabi na nasa ospital daw si papa. Nakita ko rin nung papunta din kami doon, Sir Red, na kung bakit nagkaroon po ng basag or ng lamat yung salamin ng family picture namin. Nang tinawagan na namin si mama, hindi na rin siya nakapagsalita at ang sabi, maaga daw siyang umalis sa trabaho at umuwi kaagad. Sa spinal cord ang naging tama po ni Papa. Nakakaawa pero 8 taon po siyang bedridden. Hindi na po siya muli pang nakatayo matapos yung aksidente. Simula po noon wala na akong ibang hiniling kundi ang kanyang agarang paggaling. Kahit nakahiga siya, alam ko na nagdarasal din siya para sa kanyang paggaling pero naiiyak na lamang ako kapag halimbawang katulad nito na aabutan siya ng kanyang birthday sa ospital. Nakakalungkot man, Sir Red, pero taong 2017 nang tuluyan pong yumao ang aking papa. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Okay, so talagang totoo na sabi niya dito sa atin, hindi naman daw talaga sobrang nakakatakot pero doon sa last part niya binanggit niya na naiiyak na daw siya kaya doon na lamang daw niya tatapusin ang kanyang story. So malamang nais pa siguro niyang, alam mo yon, idikit sa pinakahuli yung sinasabi nga nila na baka minalas na aksidente kayo dahil doon sa pagsuway ninyo sa pamahiin na bawal maglabas ng pera, something like that. Kasi bukod po dito guys, aminin natin sa hindi, bounded by superstitious belief talaga tayo mga Pilipino. When it comes siyempre sa pagbubuntis, sa patay, may mga may mga pamahiin, yun hindi kasabihan, pamahiin. Kanina ko pa nababanggit yung kasabihan. So pamahiin sa pag-ibig, pamahiin sa kalusugan, kahit po sa mga pagdiriwang, sa kasal, di ba mga katulad yan. Pero sa mga, ito katulad sa pera, dito na lang tayo, ipaliitin na lang natin guys itong usapin. So pamahiin tungkol sa pera, lagi-lagi kong naririnig kay Lola ito na bawal maglabas ng pera. Bawal din daw magbayad ng utang kapag gabi. Bawal din daw magbilang ng pera kapag gabi. Minsan pa nga sabi nila bawal din daw po magbilang kapag nasakto sa 13 yung Biyernes. Parang ganon o yung Biyernes sa 13. Kasi bad luck daw yun, masama daw po yun. Sabi nila, kung hindi yan, meron pa yung wag daw ipadaan yung pera sa bintana dahil daw, alam mo yun, hindi kasi swertehin sa pera, tatakbuhan ka daw ng pera, something like that. Tapos meron pa nga yung may darating daw na pera kapag may itim na langgam na nandoon sa bahay mo. Di ba mga katulad yan? O kaya daw, kung sakaling ikaw ay magre-regalo naman ng wallet o ng coin purse, sabihin na natin ganon, personalized man, ikaw yung may gawa o basta binili mo na lamang bilang gift, anumang occasion, sabihin natin ganon, dapat lakipan mo rin daw kahit papaano ng kahit malutong na peso bill o kaya ng mga barya-barya, something like that, kasi daw pagpapakita ito ng good luck, sabi nila, o ng swerte. Kumbaga ikaw yung maghahatid daw ng swerte dito sa taong ito. Marami pa hindi ko lang po ma-enumerate kasi mauubusan tayo ng pera. So baka itong tinitingnan ko kasi dito, baka itong nais niyang banggitin kasi na maaaring yung paglabas ng pera nung nanay niya ay naghatid daw po nitong ng kamalasan kung bakit na-aksidente sila, something like that. Parang ganun yung nakikita at napipress ko pagdating dito sa kwento na ibinahagi sa atin ng second sender. Kayo, ano po yung takeaway ninyo dito? Comment nyo na lamang po sa pamamagitan ng paglagay. Second story, ito po yung comment ko, ito yung reaction ko, something like that, para malaman natin kung which part dito po sa ating SHS segment na ito yung bang kokomentan or meron kang kaalaman at pwede mong maibahagi sa amin. Third and last story naman po tayo. Muli galing po kay Mr. X at eto na ang kanyang story. Ito ang subscribers Hilakbot
Stories. Once again, Sir Red, ako po si Mr. X. Always listening po sa Spotify at dito po sa YouTube at sana'y dalas-dalasan daw natin ang upload. Nag-e-enjoy po kasi ako sa way ng pag-narrate ninyo ng mga true horror stories. Sabi niya, authentic, catchy, parang nakikinig lang ako ng horror ng mga barkada, yung tipong katatakutan na may harutan at biruan. Sabi niya, astig daw sa kanya yun. Salamat. So ito daw ay nangyari sa kanya 5 ng Marso at nataon na ito daw po ay linggo ng madaling araw. Basta't 3:04 po iyon, Sir Red, nang maalimpungatan ako at hindi ko po malaman kung bakit. Batid ko na para pong may kasama na naman ako sa aking kwarto na hindi po nakikita ng kahit sino mang kasama ko sa bahay. So bumangon ako at lumabas upang uminom ng tubig sa kusina. Papaakyat na ako nang para pong bigla na lamang sinalubong ako ng malamig na hangin. Para nga pong ayaw niya akong papanhikin sa aking kwarto. Doon pa lang ay alam kong meron ng kakaiba. Meron ng nagaganap na kababalaghan. Nasanay na po kasi ako sa sarili ko at alam ko na kapag ganito na ang aking pakiramdam ay meron ng susunod na hindi magandang mangyayari. Pero nagkamali po ako, Sir Red, dahil pagbukas ko ng pintuan ng aking kwarto ay laking gulat ko at nanlaki ang aking mga mata dahil nakita ko po na may 3 maiitim at matatangkad na anino na para bang nakatingin kanina pa sa akin sa higaan at para bang binabantayan nila ako, Sir Red. Takang-taka ako kung ano ang tinititigan nila sa aking kama, kung kaya't ibinaling ko ang tingin sa higaan at mas lalo nga po akong kinilabutan. Kitang-kita ko po kasi yung sarili ko na nakahiga at dahil doon ay para akong naistatwa sa pagkakatayo ko. First time po na nangyari sa akin iyon, Sir Red. Hindi ko nga po alam kung ano ang gagawin ko. Ipipikit ko ba ang aking mga mata para kumalma o kaya naman ay magdasal? Nararamdaman ko po bigla na habang tumatagal ay parang may humihigop sa aking puwersa. Umikot ang aking mundo na parang nahuhulog sa walang katapusan na butas. Walang katapusan na kawalan at nadidinig ko na lamang na umaalingaw-ngaw ang aking tinig sa pag-asang meron pong sasaklolo sa akin. Nahuhulog daw ako sa parang bangin pero nakapagtataka dahil hindi ako umabot sa lupa hanggang sa nararamdaman ko ng unti-unti na rin akong namamaos at pagdilat ko ng aking mga mata. Bigla-biglay naging multiple colored daw ang kanyang nakita. Nakakahilo ito, Sir Red, pero para akong baliw na takot na parang ang sarap naman sa pakiramdam. Yung takot ko kanina ay napalitan ng saya at paghanga sa lugar na nakikita ko. Hanggang sa unti-unti na itong tumigil at nawala po yung makukulay na palabas, makukulay na mga daanan at mga iba't iba pang mga nakikita ko doon. Hanggang sa bigla pong naging pure na white na ito at doon na ako nasilaw. Wala pong kahit na anong shade ng itim. Bukod nga din po sa sarili kong hubad na ng oras na iyon, ay para pong bigla-bigla ding may humablot sa akin. Ibinalibag niya ako sa sahig at doon na rin po pala ako nagising. Maraming salamat sa kwentong ito. Sabi niya kasi para po siyang dinala daw sa ibang dimensyon. Para na rin siyang naglakbay sa iba pang dimensyon, sabi niya dito. So, sabi niya, sana nga din daw ay mabigyan ng linaw ang karanasan daw niyang ito. Ano po kaya ang ibig sabihin o kahulugan ng karanasan kong iyon?
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi dito si Mr. X. Kayo daw, ito nagtatanong na naman din sa atin kung sakaling meron ka rin pong alam tungkol dito sa kanyang naranasan at kung ano yung pwede mong maibibilin just in case mangyari ulit ito, pwede mo rin po yung i-comment. I-indicate mo lang kung first, second, or third na story. Ito pong inyong kokomentan at maraming salamat sa inyong walang sawa na pagsuporta dito po sa ating segment at pagsisend na rin ng mga kwento at antabay lamang po kayo dyan. Okay? So, alin sa mga kwentong ito ang naghatid sa inyo ng katatakutan? Maaari mo rin po yan na i-comment sa amin at nang mailagay natin sa isang regular na compilation or kung ano po yung iba pang mga opinion ninyo tungkol sa mga nadinig ninyo ay welcome po sa comment section natin. Salamat mga channel members, salamat mga regular HTV Positive listeners. Kahit yung mga silencers, maraming salamat po sa inyo. Kung meron ka rin ganitong klase mga kwento, sindakstories2008@gmail.com lamang ang padadalhan. At kung nais mo naman ay madinig ang boses mo via VM, basta siguraduhin mo lamang na wala pong background noise. Okay? Ganun lamang po yan. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.